Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ninyo po, we have the energy of the Blue Jay. Sabi dito, the time is right to access and master your ability. So, do so with humility and control. Ayan. Kasi, maaari, Aries, na meron kayong opportunities na kakatok sa ngayon sa buhay ninyo wherein po pwedeng meron kayong makilalang teacher, diba, na pwede ninyo maka one-on-one na po pwedeng makatulong sa iyo na i-enhance kung ano man yung mga talents ninyo, ma-hone pa lalo yung mga abilities ninyo, skills, mga spiritual gifts na meron kayo. You know? So, po pwede rin na meron kayo ritong makakausap, po pwede rin na merong makikilala, na alam mo yun, po pwedeng mag-open up ka sa kanya about gifts ninyo, diba? Yung mga psychic abilities ninyo, yung mga ganon. So, po pwede na merong gagabay sa'yo. May opportunity ka ngayon na magabayan para na kung papaano ninyo mas magamit ng maayos, ng mabuti, or papaano pa ninyo mas mahuhone or mahahasa, 'di ba, yung mga abilities ninyong ito. No? So take advantage of that. Kasi, 'di ba, yung mga opportunity paminsan-minsan lang dumadating, 'di ba? At kapag merong ganyang oportunidad na po pwedeng this person is going to be very encouraging of you, very supportive of you, natutulungan ka. So take advantage of that. So, your next message is the energy of the raven. Sabi dito, the universe is calling you to notice important synchronicities. So, may guidance, no? May mga gabay na ipapadala sa iyo ang divine universe sa ngayon. So, pay attention kayo doon sa mga signs, na po pwedeng mag-show up sa buhay mo sa ngayon, mga synchronicities, pay attention to that. Kasi, yan ang mga bagay, no, na po pwedeng at mag-aano sa'yo, magagabay sa'yo kung ano yung mga dapat ninyong gagawin, 'di ba? How are you going to navigate your life? Sa ngayon, minsan makakatulong din 'yan sa mga pagdedesisyon ninyo. Kung anong mga decision making ang kinakaharap ninyo, those synchronicities and those signs also are a big help, 'di ba? Kung ito ipapakinggan ninyo kasi yun, lalo-lalo na kung kayo'y nalilito, may mga let's say may mga confusion, may mga kalabuan sa pag-iisip, ito makakatulong ito sa inyo, yung mga synchronicities na yan. So your next message is Chikadi. The time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. So this is very nice as well na panahon na daw, no, ngayon para i-release mo na yung mga old patterns, mga old energies, stale energies na hindi na yan, for sure, hindi na yan nakakatulong sa'yo, hindi na nakakagaan ng buhay-buhay mo, yung ganun. Kaya nga, uh, maiisipan mo to na it's about time na for you to let it go. Kasi alam mong hindi na to nakakabuti para sa'yo. Kaya kung ano man ang mga yan, yung mga dati ninyong, pwede mga belief system yan, diba? Yung mga old patterns na sinusunod ninyo o ginagawa ninyo dati, tapos na papansin ninyo sa ngayon na hindi naman na effective, hindi na 'to nakakabuti sa iyong sitwasyon. It's not contributing to your life to be better, 'di ba? Kaya mapapansin niyo or magde-decide na din kayo na it's about time na for you to release it. It's about time na for you to let it go. Okay? Kaya ano na kayo ngayon, Kung parang gusto niyo na mag-evolve, no? You just want to evolve into the best version of yourself. Kaya kung dati may mga kunyari, mga natatakot kayo dati, may mga kunyari ito, 'di ba? May mga alam ninyo na meron kayong mga talents. Alam ninyo na meron kayong kahit papaano may mga na-acquire na kayong skills, meron kayong mga ah,
spiritual gifts. Alam niyo yan sa sarili ninyo. Pero puwedeng dati natatakot kayo na itap ang mga yan, natatakot kayong ihasain pa ang mga yan or kung ano man ano ang dahilan. Ngayon ano, maaaring handa ka ng i-embrace ito, handa ka ng, baguhin ang inyong sitwasyon by embracing your talents, by embracing your skill set, by embracing your um, spiritual abilities, you know? Kaya good for you, Aries. Continue to be doing that. Kasi pwedeng ito na nga yung panahon, 'di ba? Para ah, akapin mo na yung mga bagong sitwasyon na ito. Alright? At tanggalin mo na kung ano man yung mga hindi na nakakabuti or hindi na nakakatulong no, sa iyo. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, next card ninyo ay Two of Pentacles. Ayan. So, Two of Pentacles is a pupuwedeng ano 'to, making decisions, maaari din na meron kayo ritong multitasking na ginagawa. So, siguro sobrang sipag kayo ano, maybe you've been doing so many different things all at the same time. Siguro din talented din talaga kayo, Aries. Kayang-kaya ninyong magtrabaho or mag-pay attention sa hindi lang iisang bagay at the same time. Kaya talagang mina-maximize ninyo yung galing mo na yan, ano, na ikaw ay multitask. So, pupuwede rin na balance ito. Baka tinatawagan kayo since magaling kayo mag-multitask, pupuwedeng panawagan din ito sa inyo na mag-ano kayo, panawagan ito sa inyo na matuto kayo na magbalanse ng lahat at bigyan ninyo ng panahon ang hindi lang kung anong pinagkakaabalahan ninyo but other things. Kasi lahat ng areas of life natin nangangailangan ng oras, ng panahon at attention natin. Otherwise, kung hindi natin yan bibigyan ng pansin or hindi natin lahat bibigyan ng panahon, alam mo, mauuwi yan sa problema. Kasi when you are neglecting something, 'di ba? Kapag meron kang nakakaligtaan, kung meron kang kumbaga part sa buhay mo na parang hindi mo masyadong napapansin, 'di ba eventually mag-a-arise diyan yung obstacles or problems 'no. So yun, magiging problema patuloy 'di ba? Kaya mas magandang lahat natin pinapansin, lahat ng areas sa buhay natin bigyan natin ng oras, panahon at atensyon. Okay? Para hindi tayo dumating sa point na nalaman mo na problema na, 'di ba? So we also have the judgment. Ayan, judgment is about siguro assessment ito. Maaaring this is also about awakening. Lalong-lalo na ngayon na 'di ba meron kang i-release. You are releasing old patterns and energies. Kaya feeling ko dito that is something no na mapapag-isipan ninyo. Kasi this is a time na talagang parang mag-iisip ka, mapapaisip ka talaga, mapapa-assess ka sa sarili mo or sa buhay mo. So ngayon, pupuwedeng meron kang mga maiisip, mare-realize kasi maa-awaken ka din na at madidiscover mo 'no, itong mga old patterns na 'to na madidiscover mo 'yan na, "Oh, okey. So itong mga 'to hindi naman talaga nito napapakinabangan. So might as well let it go," 'di ba? So kaya 'yan mapapansin mo din ang mga 'yan 'no. So and you're going to make a decision 'no, yung desisyon na mag-let go sa bagay na 'yan, yung desisyon na i-release ang bagay na 'yan. So that's siguro gonna happen sa ngayon. So what else? We have the Hanged Man energy. Si Hanged Man, this is about parang
seeing things at a different perspective. So, eto, parang babaliktarin mo yung ano mo ngayon, babaliktarin mo ngayon yung takbo ng pag-iisip mo, titignan mo ito na sitwasyon mo on a different lens, on a different perspective. So, maganda rin, no, na magagawa mo yan. Kasi minsan, kung tayo ay nakafocus lang sa kung papaano natin ina-approach ang mga bagay-bagay the same way, every time na merong kunyari, merong problema na dumadating, tayo, kumbaga nasanay ka na siguro na yun at yun ang style ng approach mo sa bawat problema. Sometimes, no, kailangan din natin na tignan on a different perspective, no, yung problema. Kasi sometimes kailangan natin na go outside the box tayo, sumubok tayo ng different way of thinking kung paano natin masosolve ang isang problema. So, maaari ngayon, yan ang kailangan ninyong gawin. Tignan ninyo ang inyong sitwasyon on a different perspective kasi maaari na mas makakita ka diyan ng mas mabuting paraan. Kunyari, kung may problema, 'di ba? Mas mabuting paraan para mas ma-solve mo agad ang problema or mas makahanap ka kaagad ng solusyon sa iyong problema. Yung mga ganun ba? Okay? So, possible din sa ngayon, ano, na kailangan mo din na mag-step back ka muna, atras ka muna sa kung ano ang iyong pinagkakabalahan. Other than makapag-isip ka ng mabuti para sa sitwasyon mo sa ngayon at, at the same time 'no, siguro kailangan mo din na magpahinga. Makakailangan mo din ngayon na, step back a little sa kung anong itong pinoproblema mo or iniisip mo. Atras ka muna ng saglit lang, 'di ba? Para nang sa gayon, siguro makapagpahinga din ang katawan mo at makapagpahinga din yung isip mo muna na hindi ka iisip ng isip sa kung anong solusyon ang gagawin mo, 'di ba? Sometimes we also need to take a break. Kailangan natin din na nagpapahinga tayo para na ma-reset natin ang sarili natin. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.